Meet Tisay ang aming Yamaha Aerox S155. Mahaba-haba na ang pinagsamahan namin ito ni Tisay. Nakikita nyo naman. Nasa 35,000 kilometers ng mahigit simula nung na-acquire siya last year. Dapat talagang nababago dito kay Tisay na major modifications. Feb 2023 nung ma-acquire namin siya. So I think she deserves an upgrade. Ayan, kung makikita nyo si Tisay, stuck na stuck yan. Yung shock niya sa harap medyo matigas na. Ramdam na ramdam yan kapag sobrang lubak. Lalo na dito sa Lubacan. Ay, Bulacan pala. Ayan, kung makikita nyo yung calipers niya, stuck pa rin yan. Yung disc. At tingnan nyo yung shock niya. Nakaka-shock din guys. At sobrang tigas. Ito pa lang talaga yung napalitan ko dito kay Tisay. Yung gulong niya. Kasi talaga naman sa tagal ng panahon at layo ng binahe ay mauupod talaga. Kaya ito pinalitan natin ng Michelin. So alam yan ng mga nagmumotor na quality talaga tong Michelin. Kaya Michelin, baka naman. Pero right now, ang main complaint ko talaga dito kay Tisay is yung dragging niya. At ngayong araw ay susolusyonan natin yan. Kaya ngayon ay pupunta tayo sa Emon Works, ang pinaka-trusted kong motor shop dito sa Bulacan. Dito nga pala yan matatagpuan sa Baliwag, Bulacan. Bukod sa underbones at scooters, gumagawa din sila ng big bikes. Dito nga pala pinapamaintain at pinapa-change oil si Blake ng ating Benelli 502C. Ayan, handang-handa na si Tisay sa gagawin nating upgrade sa kanya today. So, since problema ni Tisay ay dragging, so eto muna ang papalitan natin sa kanya. Kanyang clutch lining at pulley set. At syempre, ang gagamitin natin sa kanya ay parts from Makoto Racing. Sobrang reliable ng brand na to pagdating sa mga ganitong parts. They've been here in the industry since 1998. At ngayon, for the first time ever, masusubukan natin kung totoo nga bang reliable at ma-enhance ba talaga niya ang performance nito ni Tisay. Grabe, nakakaawa talaga yung shocks ni Tisay. Oh. Ito bro, ano ba yung ikakabit natin? Yung mas magaan ba o mas mabigat? Mas magaan. Kasi stock na to eh. Tapos pag nabuksan ko to, check ko na lang kung alin dito. Sa spring. Kasi malalaman natin kung ano yung spring nakakabit din eh. Wala, makita natin. Kesa sa center. Kaya pwede din yung same sila. Mas okay din. Ayun. So kaya 1-2 yung gagamitin natin. Na 1 to 1 to. Ito, testing muna natin 12 kung pwede. Kasi mas maganda, mas mababa. Okay. Kung makikita nyo guys, meron akong tatlong klaseng center spring at meron akong dalawang klaseng flyball. Isang magaan at isang mabigat. Sa center spring naman ay from 1,000 RPM, 1.2 at 1.5 RPM. So ito yung gagamitin nating flyball kay Tisay, yung magaan. At yung 1.2 RPM na center spring. Ito na at sinisimulan ng buksan ni Kuya Obet itong si Tisay. Yan, nakikita nyo naman guys, halatang hindi basta-basta nabubuksan itong si Tisay. Sorry naman Tisay. At ayan na nga, may tagas ng langis sa loob itong si Tisay kasi sobrang dumi na ng kanyang air filter. At palitin na rin yung kanyang oil seal. At tamang-tama nga lang na magpapalit na tayo nitong pulley set at clutch lining dahil nakita nga ni Kuya Obet na talagang may problema na dito sa kanyang pulley at dito sa kanyang clutch lining na nagkukos ng pag-dragging niya. And also kailangan na ding palitan ng kanyang belt. Dahil nga sa tumagas na langis, kailangan pa munang linisin ni Kuya Obet ito bago namin ilagay yung mga bagong pyesa. At ayan, sinisimulan na ni Kuya Obet ang paglilinis. O diba, ang linis na. At ngayon, ready nang ikabit yung mga bago niyang pyesa from Makoto Racing. At ayan, kinakabit na ni Kuya Obet yung bago nating oil seal para wala nang tagas. At ayan, masusi nang ina-assemble ni Kuya Obet ang bago nating clutch lining para dito kay Tisay. Susubukan muna natin ikabit itong 1.2 RPM na center spring. Ito nga palang center spring ang magdidikta ng magiging torque nito ni Tisay at yung nagko-control sa tension ng belt. Ito namang bagong flyballs ni Tisay ang magko-control ng CVT gearing at pwede ding mag-control ng top speed at acceleration nito ni Tisay. Ayan, malapit na siyang matapos. Sobrang excited na talaga akong masubukan to si Tisay. At syempre, super excited na akong masubukan magiging bagong performance niya because of Makoto Racing parts na kinabit natin sa kanya ngayon. Ito din pala, papalitan ko na yung brake shoe niya sa likod kasi mahina na rin talaga yung preno nito ni Tisay. Buti na lang, meron ding brake shoe ang Makoto Racing. At ito nga, habang nagfi-finishing touches si Kuya Obet kay Tisay, may dumating tayong tropa dito sa Emon Works na may dala ding Aerox na ipapaayos niya.
Grabe, sobrang pogi. Kasing pogi nung rider, oh. Sobrang nakaka-inspire yung Aerox niya. Hopefully soon, magkaroon tayo ng budget. Mapamodify din natin ng ganito si Tisay. So for now, manifesting muna tayo. And for sure, mamodify din natin si Tisay kagaya nito. Ito na, the moment of truth. Susubukan muna ni Kuya Obet itong 1,200 RPM setup. Yan, bomba-bomba muna para lumapat yung belt. Ayun, medyo dumadamba na. Ka-excite. And now, it's my turn. Uy, grabe, dumadamba siya. Grabe, naging torquey nga siya. Nawala na yung dragging at sobrang smooth. Ganito pala yung feeling kapag lalagyan mo siya ng racing performance parts. Grabe, solid ka, Mako to Philippines. So parang for me, masyadong malakas tong 1,200 RPM. So siguro subukan ko muna yung 1,000 para at least pwede siyang pang daily. Ewan ko, para sa akin lang ha, masyado siyang naging powerful. So ayan, kalas ulit si Kuya Obet nitong 1,200 RPM na center spring at papalitan namin nito ng 1,000. I think dito magiging powerful pa rin siya pero sakto lang. Okay, test ulit natin. Ngayon subukan ko siyang ihataw kung gaano kabilis siya mag-C60. Oh my gosh, grabe, ang bilis pa rin niya. Pero I think this is the right amount of power para kay Tisay. Sobrang solid, Mako to racing. At closing na nung panggilid si Kuya Obet. Tignan nyo naman guys, pila na agad dito sa M-Works. Shoutout sa'yo Kuya Obet. Solid. See you guys on the next one.